Good news po para sa atin, lalong-lalo na po para sa mga may driver's license na mag-expire o nag-expired na simula April 3, 2023. Alam nyo po ba na naglabas ang LTO ng memo tungkol dito sa extended o pagpapalawig ulit ng validity ng ating mga driver's license? Hawak ko po ngayon yung memo ng LTO na kung saan sinasabi niya po dito na lahat ng lisensya na nag-expired na simula April 3, 2023 ay extended po ang validity nito hanggang next year, April 2, 2024. At yan po ang pag-usapan natin ngayon. Kung dati ang mga driver's license na nag-expired na simula April 24, 2023 ay extended ang validity nito hanggang October 31, 2023. Ngayon po ay pinalawig po ulit ng LTO ang validity ng ating mga driver's license. Last September 7, 2023, naglabas po ng anunsyo ang LTO tungkol dito sa extended validity o pagpapalawig ng ating mga driver's license. Ito po yung memo na galing mismo sa LTO. Basahin ko lang po Republic of the Philippines, Department of Transportation, Land Transportation Office, Memorandum to all regional directors. Ibig sabihin po, lahat ng regional director dito sa Pilipinas ay sakop po ng memo na ito. All assistant regional directors, ganun din po sa mga lahat ng assistant regional directors ay sakop din po ng memo na ito. All heads of district, extension office, licensing center, and DLROs. Lahat po ng heads of district office, ito po yung mga LTO chief per district. Sa lahat po ng heads of extension office, sa lahat ng heads ng mga licensing center, at sa lahat ng heads ng DLROs. Ano po ba itong DLROs? Ito po yung mga driver's license renewal office. Ito po yung mga nasa mall. All employees concerned. Para din po ito sa mga empleyado ng LTO at sa lahat ng mga empleyado na concerned po dito. Subject: extension of validity of issued driver's or conductor's license and the validity of the system-generated official receipt. Date po ito noong September 6, 2023. Itong memo, dated po ito noong September 6. Pero yung announcement o anunsyo ng LTO ay noong September 7, 2023. Dito po sa unang paragraph, sabi niya po dito, to address the continuing non-availability of driver's license plastic cards, all are hereby directed to observe the following guidelines in the renewal of driver's license. Para ma-address daw po o masolusyonan ang kakulangan o kawalan ng driver's license o driver's license card o plastic card, lahat ay dinidirekta o ano bang tamang term dito? Directed, dinidiktahan o inuutusan ng LTO na i-observe ang mga sumusunod na alituntunin sa pag-renew ng lisensya. Dito sa number 1, all drivers or conductor's license with expiration beginning April 3, 2023 until April 1, 2024 shall continue to be valid until April 2, 2024. Ayan na, napakaluwanag po na sabi niya dyan. Sabi niya dito, lahat ng driver's license at conductor's license na mag-expire o nag-expire na simula April 3, 2023 ay tuloy po ang validity nito hanggang next year, April 2, 2024. Ulitin ko lahat ng driver's license at conductor's license na mag-expire o nag-expire na simula April 3, 2023 ay valid po ito hanggang next year, April 2, 2024. Or until such time that there is sufficient available plastic cards which will be the subject of separate memorandum. Ibig sabihin po, pwede pa ulit mapalawig o ma-extend ang validity ng ating driver's license pagkatapos ng April 2, 2024. Kasi nga, nakadepende po pala sa availability ng plastic card. Kaya kung kulang pa rin po ang plastic card para sa ating mga driver's license, ay pwede pa ulit ma-extend ang validity ng ating mga driver's license sa April 2, 2024. Pwede pa itong mapalawig. At yun po ay separate na naman na memorandum na ilalabas ng LTO. At dito po sa number 2, no collection of penalty for the above mentioned license shall be undertaken. O maliwanag po yun
walang anumang penalty na sisingilin sa inyo dito. Kasi nga, valid pa ito hanggang next year, April 2, 2024. Sa number 3, in case of renewal, the system-generated driver's license official receipt shall be stamped or printed with valid as temporary driver's license until plastic card is released. Kaya kapag mag-renew naman po tayo ng driver's license, ang ibibigay nila ay yung generated driver's license official receipt or OR na may stamp or printed na nakalagay valid as temporary driver's license until plastic card is released. Yun po yung nakatatak sa OR na ibibigay sa inyo kapag renewal po ang transaction ninyo. At naka-indicate din po dyan ang mga sumusunod. Sabi niya dito, indicating the following details: the name of the issuing office, contact personnel or cellphone number, email address, the name and signature of the releasing officer, a screenshot of the client's driver's license card, front and back, printed at the back of the official receipt. Ayun nga yung pinakita nung nakaraan ni former LTO Chief Tugade doon sa press con nila tungkol doon sa printed na official receipt na i-issue nila kapalit ng ating plastic card. Yung pinakita ko rin nung nakaraan, yung nakaprint din na pinakita ko po sa inyo sa nakaraang video natin. Ganun po yung ibibigay nila sa inyo kapag magre-renew kayo, yung official receipt. At dito po sa number 4, sabi dito, the old or expired driver's license card shall be returned to the owner and shall be valid until the new plastic card is released. Yung dating license card o expired driver's license card natin ay ibabalik po sa may-ari o ibabalik po sa atin yan. At valid po ito hanggang magkaroon o ma-release ang bagong plastic card. O maliwanag po yun lahat ng mga driver's license na nag-expired na simula April 3, 2023 ay extended po ang validity nito hanggang next year, April 2, 2024. Yun po yung nilalaman ng memo na ito na galing mismo sa LTO. Yun po yung good news para sa atin. Dapat bilang isang driver o holder ng driver's license card, alam sana dapat natin ang tungkol dito sa pagpapalawig ng ating mga driver's license. Baka mamaya huhuliin tayo o titikitan tayo kasi expired na ang ating driver's license. Yun pala, hindi natin alam na next year pa pala ito, hanggang next year pa pala ang valid nito, ang validity nito hanggang April 2, 2024. Kaya dapat alam po natin nitong tungkol dito na memo. At dapat meron din kayong kopya nito, memo na galing LTO. O di kaya mas maganda pa nga, dala-dala natin ang memo na ito habang nasa biyahe tayo. Para kapag hindi din inform o hindi pa alam ng personnel na huhuli sa atin, mapa-traffic enforcer man yan, MMDA, LTO personnel o di kaya police, ay ipakita po natin ito, ipabasa natin mismo sa kanila na na-extend po ang validity ng ating mga driver's license. At dapat sa mga kapwa din po na police dyan, LTO o MMDA personnel o di kaya mga traffic personnel po dyan, dapat alam din po natin ang tungkol dito sa memorandum na ito para iwas gasto at iwas abala sa mga kapwa natin riders. Kasi kawawa naman po sila na tayo mismo na nagpapatupad ng batas ay hindi natin alam ito, hindi tayo updated. Kaya dapat alam din po natin ang tungkol dito sa memo na ito. Ngayon po, may isa pa po akong good news para sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga wala pang driver's license o nagbabalak pa lang po na kumuha ng driver's license. Mag-i-sponsor po ang Responsible and Law-Abiding Driver YouTube channel ng 2 student permit. Kaya para po sa mga gustong kumuha ng driver's license, ito na po ang pagkakataon ninyo. Pero bago po kayo makakuha ng lisensya, kailangan nyo munang kumuha ng student permit. At yan po ang i-sponsoran ng ating YouTube channel. 2 student permit. Kung paano po kayo mapili na may sponsoran, abangan po ninyo ang susunod kong video. Kasi doon ko po ay i-announce o sasabihin kung paano kayo mapipili o paano makasali na mapagpipilian na may sponsoran ng student permit. Kaya abangan po ninyo yung susunod natin na video. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-update po kayo kapag meron tayong bagong upload na video.
Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.